Pero alam niyo kung pupolitikahin kasi yan, wag mo na lang pondohan yung dredging na yan at ala namang nakakakita. Ang gawin mo na lang, kapag ka bumaha, yung pondo mo para sa dredging, ibili mo ng sangkatutak na bigas at yung mga nakalubog sa tubig, dalhan mo ng bigas. Mukha mo pa palagi ang naka-plaster doon sa picture, di ba? At saka doon sa mga video. So yun, pinulitika mo yung sitwasyon. Ay talagang panglahatan at nakita ka agad na sa paglaki ng kabanatuan, sa pagpunta ng iba-ibang bayan dito sa atin, marami ng tiga-ibang bayang nakikitira rito sa atin. Ngayon, dahil nga rito may negosyo, dito lahat narito lahat ang komersyo. Wala naman akong nakita na yung lalawigan ng Nueva Ecija napaunlad ng gobernador ng Nueva Ecija. At wala akong nakita ng gano'n. Siguro yung mga mayor ng bawat bayan na sila napapaunlad nila yan. Katulad natin, nag-uumpisa na tagulan. Pero, alam po ba niyo na tayo, wala humpay, walang tigil sa loob ng 2.5 taon na tayo nagpapalinis. Tinan niyo to, sa Magsaysay Norte, hindi man lang nalalaman nung magsasaka diyan sa may Bitangkol Creek na sa Magsaysay Norte inaayos natin yung kanilang mga creek para mabilis ang pagpapatubig at saka nakahanda na po tayo sa tagulan. Nakahanda tayo sa tagulan. Edwin. Wala naman po. Taga Magsaysay Norte po kasi ko. Hindi ko alam na mayroon palang Bitangkol Creek. Yun nga Bitangkol Creek. Kasi nga, kulang tayo sa Facebook. Kaya nga, siguro, ngayon, dapat talaga, pinakikita na lahat yan. Pinakikita na lahat yan. Dahil 112 kilometros ang lahat ng sapa sa lungsod ng Cabanatuan. May sapang Bitangkol, may sapang Saligsig, may sapang Nabao, may sapang Bato-Bato, may sapang Buhay, may sapang Minatula. Napakarami ho niyan Hindi po alam ng mga estudyante, ng mga kabataan. Lahat ho yan, nililinis natin para sa ikabubuti ng magsasaka at saka ikabubuti ng pag-umulan ng malakas. Siguradong kokonti na lang ng mga barangay ang magiging flooded area. Ngayon, yung mga barangay na natitira, katulad nung San Roque, D.S. Garcia, parte ng Imelda, parte ng San Juan Acpa, talagang mababa sila, Rosa Creek. Kaya pilit natin palalalimin. Pero kung mapupunan nila, hindi na kamukha dati na yung tubig, 1 linggo't kalahati, nandun sa kanila. Tama po, matagal. Yung mga tiga San Jose, yung mga napakarami. Dati ginagamit natin ng Aurelio, ginagamit natin ng NES, ginagamit natin ang City Hall, ginagamit natin ng Lazaro Francisco. Napakarami nating ginagamit na evacuation center na kung saan ay hirap na hirap yung tao. Kaya nga sinasabi ko, yan ang tunay na pagsisilbi at yan ay hindi fake. Hindi yung sasabihin lang na kami nagmamalasakit. Anong pinagmamalasakitan nila? Wala akong nakitang malasakit doon sa mga tao na nagsasabi sila nagmamalasakit. At doon sa mga tao nagsasabihin
papalayain yung Kabanatuan. Yan isipin mo yung mga creek na yan. Para linisin mo yan. 112 kilometros. Patuloy. Kukulangin pa nga tayo eh. Bibili pa raw sila Mayor America ng 4 niyan. Dahil kasi nga, para mabilis. Ang pondo, napakamura. Alam niyo kung bakit? Hindi pinakukontrata eh. Tama. Kaya gasolina lang ang Arnold. Yun po yung yun po yung difference ng by administration and by contract. Tama, Engineer Arnold. Tama ka. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood sa DWWJ. Tama ka doon, Doc Nino. Malaking pagkakaiba talaga pagka by administration yung mga proyekto. Kasi unang-una, yung mga equipment na yan sa atin na yan eh. So, ang babayaran mo lang dyan yung manpower at saka yung operator, yung sahod ng operator, yung mga gasolinang gagawin, tapos yung maintenance. So, malaking talaga yan, malaking katipiran, kumbaga. Kaya nakagawa tayo ng mga ganyang proyekto. Mukhatin ba kung papakontrata mo yan, gaano kamahal yan pag by kilometer kung papakontrata mo? Para maintindihan po ng ating mga televiewers, ang isang programa po ng LGU ay may tinatawag na by administration and by contract. So since tayo po ay nakapag-invest ng mga makinarya, kaya minabuti po natin na by administration at malaki po ang natipid ng ating lungsod. Doc Nino, babanggitin ko rin yung mahalagang papel ng motor pool office ng ating lungsod kasi yung pong heavy equipment natin ay minimaintain ng ating motor pool office sa pamumuno ni Engineer Raul Gonzales at saka ni Engineer Patrick Pingol. Kung hindi po, kasi mahusay yung maintenance ng ating mga sasakyan, kung hindi maayos ang pagpapatakbo ng ating motor pool office, hindi rin po magtatagal yung ating heavy equipment. Kaya po, napakahalaga noong papel na ginagampanan ng ating motor pool office. At dyan po, napakahusay ni Engineer Raul at saka ni Engineer Patrick yung siguraduhin na in good running condition ang ating mga heavy equipment. Tama ka doon, attorney. At sila din kasi yung talagang nakakaalam nung paggamit, kung kailan i-maintain yung mga equipment natin, sila Chief Raul tsaka sila Chief Patrick. So, sa haba nung ating mga creek sa buong Kabanatuan, halos buong taon tayong puro ganyan yung activities ng ating excavator, amphibious excavator na yan para ma-maintain yung talagang lalim at saka yung linis ng ating mga creek. Upang sa ganon, itong papalapit na tag-ulan na to ay maiwasan natin yung mga naranasan natin dati na mga pagbaha ting may malakas na ulan at saka may mga paparating na bagyo. At saka maganda dito sa mga proyekto na ganito, Sir Engineer Arnold, Sir Attorney Edwin, actually tuloy-tuloy. Hindi ito ningas kugon. So yung mga proyekto na ito ay actually ating minimaintain na. Kaya nga yun yung kagandahan ng mga proyekto na to kasi yung sarili mong gastos, actually hindi siya ganun kalaki. Kaya para yung maubos yung pondo para lang sa ganitong mga proyekto. Pero ang ginawa ng lungsod ng Cabanatuan ay talagang nag-isip na mabuti na kung saan, paano ba natin ito masusustena. So, dapat ito ay tuloy-tuloy na proyekto at dapat ito ay ma-maintain na upang yung proyekto ay patuloy na madaman ng ating mga kababayan. Kagaya lang nitong desilting natin na to, nililinis lahat ng creek dito sa buong Cabanatuan. 112 kilometers ang nililinis. So, kung ito ay hindi masusustina at ito'y magiging ningas kugon lamang, babalik at babalik tayo doon sa dating problema na kung saan yung pagbaha ay hindi natin may iwasan, magtatagal ang tubig sa ating sa ating kabayanan at ang isa pa, yung ating magsasaka ay maapektuhan kasi sigurado yung kagaya niya, mga bukid na nakapaligid na yan, una silang makakaranas ng pagbaha bago pa makarating sa mga kabahayan. Kaya nga importante yung pagiging sustainable programs. Di ba? So ito yung isang halimbawa na yun na kung saan hindi tayo ningas kugon.
Tsaka yung proyekto na yan na Doc Gio, hindi napapansin ng mga kababayan natin dito sa Kabanatuan na meron pala mga ganyang proyekto yung ating lungsod. Dahil nga, kami naman, wala namang nanonood doon sa Hindi alam. nagtatrabaho yung ating mga kasama dyan, pero walang nakakakita. Napansin lang nila pagka nakita malinis pala kay Creek dito sa likod bahay natin. Sino kaya ka nagpagawa? Sino kaya ka naglinis? Ayan po, yung mga proyekto ng ating lungsod na sa pangunguna po ng ating City Motor Pool Office ni Chief Raul tsaka po ni Chief Patrick. At ang kainaman dyan, Engineer Arnold, since tayo ay by admin, ibig sabihin, taon-taon regularly nagagawa yan. Kasi kung tayo by contract, pagkatapos na kontrata, tapos na, wala nang gagawa. Pero sa atin kasi by admin, dire-diretso all throughout the year ginagawa. Kaya kung mapapansin niyo po talagang yung maintenance ng ating mga creek ay na-maintain natin. Tama ka. At kasi kung by contract yan, pagkatapos, sabi mo nga, pagkatapos ng kontrata niya, ala na. Wala na. Tutubuan na ulit ng mga water lilies Yan yan. naman. Tapos yung mga banlik na naman, makapunta naman sa Balik na ilalim. naman. Bababaw na naman yung ating creek. Ade, ala, ano mangyayari. Since atin naman yung mga equipment at by administration, kaya buong taon, puro ganyan yung Dire-diretso. dire-diretso ng ating trabaho. Doc Ninyo Arnold, mabanggit ko lang din, kanina nasabi ni POJ na sa napakatagal na panahon kasi hindi nalalaman ng mga kababayan natin kung gaano talaga kalawak at gaano karami yung programa ng kabanatuan. So ito ay dahil do sa siguro pagkamababang kalooban ng pamunuan ng ating lungsod na hindi natin ugali na ipagyabang at ipakita sa social media halimbawa at sa kung saan saang mga venue na ang kabanatuan ay napakaraming ginagawang proyekto. Tama. Pero sa kabilang banda, obligasyon rin siguro ng local government unit na ipaalam sa mga mamamayan niya kung gaano karami yung mga proyekto ginagawa natin dahil yung pondo ng mga proyektong yan ay galing sa buwis ng mamamayan. So, babalansihin natin ngayon yung pagkamababang loob, hindi tayo nagmamayabang, pero ipapakita natin doon sa ating mga mamamayan na ito yung pinupuntahan ng inyong buwis, ang dami nating proyekto. Sabi nga natin, di ba, nagpapagawa tayo ng flyover. Doon sa panahon na ang national government iniisip pa lang niyang magpagawa dito sa Kabanatuan ng flyover. Samantalang tayo ay papatapos na yung flyover natin. Meron tayong tulay na ika-4 sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Pero bihira yung nakakaalam, hindi kasi natin ugali na ipagmayabang. Yung ating existing na Vergara Bridge, ang sinabi dyan ng Commission on Audit, nung yan ay inaudit, sabi, yung pagpapatayo ng tulay na yan ng Vergara ay isang halimbawa ng mabuting pananalapi. Hindi natin ugaling ilabas yung mga ganong bagay. Pero sa panahon ngayon, mukhang kakailanganin na ang mamamayan talagang malaman nila. At isang mahalagang plataforma para umabot sa kaalaman ay yung ating social media, yung ating Facebook. Well, actually, tama ka doon, Sir Attorney Edwin. Karapatan ng ating mga mamamayan na malaman kung saan napupunta ang pondo ng lokal na pamahalaan. So, isa itong paraan, itong mga social media na to, itong ginagawa rin natin na ito mismo dito sa DWJJ, ay isang paraan upang malaman nila na yung ating kaperahan sa lokal na pamahalaan ay may pinatutunguhan. Hindi ito napupunta sa kung saan man o sa pansariling interes lamang. Tama, Doc Gio. Saka, kung napansin ninyo noong nakakaraang panahon, ang social media ay ginamit para sirain yung mga magagandang bagay, para manira, di ba? Pwede naman nating maipakita ngayon na yung social media ay maaari ring gamitin para sa magaganda, productive na mga bagay. At yon sa tingin ko, ay magsisimula doon sa pagbabahagi ng local government unit ng Cabanatuan doon sa mga proyekto na gaganap all over Cabanatuan City. Tama naman, Attorney Edwin. Sabi ko nga, ito naman po ay para sa aking sariling opinion. Ang LGU Cabanatuan po ay isang ehemplo ng tinatawag nating good governance. So, dalawang word lang po siya, good governance, pero malawak po ang ibig sabihin niya. Dahil dito po sa lungsod ng Cabanatuan, gumagawa tayo ng proyekto na ang pondong ginagamit ay pondo ng lungsod ng Cabanatuan.
wala po tayong pondo na nanggaling sa nasyonal. Yung ating pong kalsada, yung ating pong flyover, yung pong ating eskwelahan, yan pong ating dredging and desilting, lahat po yan ay pondo ng lungsod na Cabanatuan dahil po sa magandang tinatawag nating good governance. At saka makikita ng ating mga kababayan, hindi lang ng Cabanatuan, kundi yung buong ikatlong distrito, Sir Doc Nino, na hindi pansariling kapakanan ang iniintindi ng ating mga tinatawag nating leader dito sa ating dito sa Cabanatuan at sa ikatlong distrito, dahil nakikinabang ang mamamayan Maraming nakikinabang, hindi lang yung iilan, kundi halos lahat, kahit nga hindi taga rito sa atin. Nakikinabang na rin sila. Well, actually, tama nga yung sinabi ni Kong Elect Jay kanina na kung saan marami na ring dayo dito sa Cabanatuan na dito na naninirahan. Ang dahilan, andito yung kanilang mga hinahanap, andito yung gusto nila. 'Di ba? Andito yung kumbaga andito yung pangangailangan, yung mga basic essential needs ng isang pamilya, ng isang tao ay nandito sa Cabanatuan na wala sa kanilang lugar na pinanggalingan. At yun naman yata ang naging trademark Doc Gio Pagka sinabi nating Vergara, serbisyo publiko. So, yun na ang katumbas nun Saka Doc Nino, Doc Gio, yung kasing leadership ng LGU, totoo naman na mayroon palaging politika. Yung, kasi government yan So, Tama. kasama talaga Kasama palagi yung politika. Pero sabi nyo nga, yung mga proyekto naman natin, pinag-iisipan naman at yung interest ng mamamayan ang nangunguna doon ng konsiderasyon doon sa pag-isip. Alam niyo kung bakit? Tingnan natin yung isang halimbawa, di ba? Pinag-usapan kanina yung dredging. Sabi nga ni Engineer Arnold, wala namang nakakakita ng dredging Hindi naman yan proyektong pampapogi dahil sa totoo lang, hindi nga natin alam kung nasaan yung mga creek na yung kumisan di ba? Tama. So pero ginagawa yan ng ating local government unit, di ba? Kasi ang iniisip ng LGU natin, yung kaligtasan ng buhay at yung kaligtasan ng mga negosyo, ng mga pananim mula sa mga baha. Pero alam niyo kung pupolitikahin kasi yan, wag mo na lang pondohan yung dredging na yan at ala namang nakakakita. Ang gawin mo na lang, kapag ka bumaha, yung pondo mo para sa dredging, ibili mo ng sangkatutak na bigas at yung mga nakalubog sa tubig, dalhan mo ng bigas. Mukha mo pa palagi ang naka-plaster doon sa picture, di ba? At saka doon sa mga video. So yun, pinulitika mo yung sitwasyon. Hindi mo pinondohan yung dredging, nung bumaha, nagpakita ka doon sa mga tao na tumutulong ka at nag-aabot ka doon sa mga apektado ng baha. Di ba? Pero sa LGU Cabanatuan, hindi naman politika yung usapan dyan. Ang usapan dyan, kaligtasan ng mga tao at yung serbisyo doon sa mga tao, yung kapakanan ng ating magsasaka. So kahit walang nakakakita, kahit na hindi ka popogi riyan dahil heavy equipment lang yun nandyan at saka yung operator, wala naman dyan si Mayora, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin kay Mayora na, Mayora, lusong po kayo doon sa doon sa creek at pa-picture kayo. Hindi naman tayo ganon. Pero ginagawa yan ng LGU Cabanatuan para doon sa mga tao, hindi para sa politika. Naalala mo yung sinabi ni POJ nung araw, habang kayo ay natutulog, kami ay nagtatrabaho. Di ba palaging sinasabi ni POJ yun? Tama.